Heto na po ang 10 naunang mag-comment na isisigaw natin ngayon na sina Lodi Marvin John Aragon, Lodi Angelito Golo, Lodi Jericho Flores, Lodi John Baltazar, Lodi Raymond Cantori, Lodi Pablito Manla, Lodi Ace Bondiongan, Lodi Shacol Hodes, Lodi Jerome Mabuang, Lodi Quietchon Lizer, Lodi Jericho Stia. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-33 kabanata sa pagpapatuloy. Isang bilog na enerhiya ang makikita sa langit, ang bigla na lang lumitaw na ito ay naglalabas ng malalakas na kidlat sa paligid. Nanlaki ang mata ni Medusa at ang kanyang ahas na buhok nang maramdaman ito. Mula sa bilog na nasa langit, isang dambuhalang kamay na may napakalakas na enerhiya ang nakapalibot dito na dadakutin si Medusa. Napalingon itong nagtataka na may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka na napasabi pa na ano ang bagay na ito. Tila nagulat din ang ating bida nang makita niya ito sa loob ng parisukat na kulungan habang buong-buo na kinuha si Medusa. Lumiwanag ang mga mata nito na pilit nilalabanan ang pagdakot sa kanya ng napakalaking kamay na napasabi pa ito na lintik. Hindi ako makawala. Makikita ang muka nitong napasigaw na ito talaga ay nakakabwisit, hindi talaga ako makawala. At pagkatapos isang boses ang nagsasalita mula sa langit habang nawala nang ang parisukat na enerhiya na kumukulong sa ating bida. Na nakatingala dito na sinasabi na nandito ako para bigyan ka ng kaunting oras. Bawiin mo agad ang lakas mo. Nagulat ang ating bida nang ito ay mapakinggan niya. At pagkatapos unti-unti itong nawawala sa makapal na ulap na umaalon na patuloy ang ating bida sa pagtingin dito. Makikita silang apat na nakatingin dito na may hindi makapaniwala reaksyon ng muka. Tumingin naman sa kanila ang ating bida habang sinasabi niya na may pagtataka sa kanyang muka na anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina. Nagtatakang nakatingin naman sa kanya sina San Wukong at Qin Guang. At pagkatapos sinabi ni San Wukong sa kanya ng mga salita. Anong mga salita? Ang nakita ko lang ay isang malaking kamay na sumunggab sa ahas na demonyo at dinala ito palayo. Seryosong sinabi naman sa kanya ni Xuan no na siguro isa yon sa mga napakahalagang tao mula sa makalangit na palasyo. At wala rin akong narinig na nagsalita. Bumilog ang mga mata ng ating bida na nakakunot ang noo na napsabi sa kanyang isip na wala silang narinig. Malinaw na para sa akin yon. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang nakatingin sa kanyang kamay na naglalabas ng dilaw na enerhiya na ibalik mo agad ang lakas mo. Anong nakakagulat na lihim ang nakatago sa katawan kong ito? Sino ba talaga ako? At saan ako nagmula? Dagdag pa niya sa kanyang isip na nakatingin sa kanyang ibabang gilid na masyadong napakalakas nito. Kailangan kong pabilisin ang pag-unlad ko. Tanging sa pagbubukas ng makalangit na card ng palasyo malalaman ang lahat. At pagkatapos niyang mag-isip nagpatuloy na sila sa paglalakad habang sinasabi niya na mabilis na tayong umalis, papunta sa susunod na destinasyon. Napatigil siya sa paglalakad na napasabi sa kanyang isip na ang sobrang pag-iisip sa ganitong sitwasyon ay wala ring maitutulong. Natumingin siya sa kanyang kamay habang hawak ang ibinigay sa kanya ng system na napasabi na oo nga pala. Nakalimutan ko na may isa pang bagay na hindi pa nasusubukan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na nakatingin ito sa hawak niyang naglalabas na asul na kapangyarihan. Na ang naunang pahiwatig ay nagsabing kulang ang enerhiya. Kailangan ito ng kaunting oras para masipsip ang enerhiya ng langit at lupa. Siguro malapit na itong matapos ngayon. Makikita ang ating bida ay nakatayo sa ibabaw ng spell na ito ay naglalabas ng asul na enerhiya kung nasaan siya nakatayo. Na siya ay pinagmamasdan ng kanyang mga disipulo. Pagkatapos isang gawa sa kahoy na trangkahan na may nakasulat sa unahan nito. At mula sa trangkahan isang portal ang makikita sa harap ng ating bida. At nagulat siya na napasabi na ano to? Isang pinto. Biglang lumabas ang system na agad na napatingin siya dito. Na ang nakasaad dito ay ang maskara ng hari ay nagbibigay sa tagapagsuot ng karapatang buksan ang pintuan ng hari. Dagdag pa na sa loob ng espasyo ng hari, ang sinumang pumasok ay magkakaroon ng walang hanggang kakayahang mabuhay muli at walang hanggang enerhiya. Sa loob nito ay mayroong 108 maliliit na mundo. Na kinabibilangan ng pinakamalalakas na hari ng halimaw ng iba't ibang uri, pati na rin ng walang katapusang maliliit na halimaw. Makikitang nakatingin ang ating bida dito na may hindi makapaniwalang reaksyon ng muka.
Na napatingin siya sa gilid habang napasabi ng mahina na makapangyarihang mga pinuno, walang katapusang mga alagad, walang hanggang stamina, walang hanggang muling pagkabuhay. Ito ay parang isang sobrang bilis na karanasan sa pagpapalakas ng antas. Dagdag pa niya na napahawak sa ilong na pero tuwing ina-activate ko ang peak card, sobrang lumalakas ang sarili kong kapangyarihan. Malinaw na mas mataas ang benepisyo nito kaysa rito. Na napasabi pa siya na buwisit. Sayang naman kung gagamitin ko agad ang ganitong klase ng bagay. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Na napasabi siya na teka. Kung hindi ko gagamitin, pwede kong ipagamit sa mga alagad ko. At pagkatapos ng kanyang mga iniisip na patingin siya sa tatlo niyang alagad. Na nakatingin din ito sa kanya ng kakaiba. Ngumisi ng masama ang ating bida na sinabi niya kung ganoon, parang nag-activate lang ng auto battle sa isang laro. Dagdag pa niya sa kanyang isip na lintik, ito na talaga ang tunay na daya. Hindi, mas matindi pa. Parang kumuha ako ng profesional na game studio para magpa-level up para sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata. Ika-34 na kabanata sa pagpapatuloy. Masayang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kahit na gusto akong lokohin ng sistema, hindi naman talaga ako sinaktan nito. Kaya, hindi sila mapapahamak. Dagdag pa niya na makikita ang sistem na dati nang ipinahiwatig ng sistema na ang patuloy na pagtaas ng potensyal ng mga disipulo sa 60% ay magbibigay ng bagong mga gantimpala. At pagkatapos sinabi sa kanila ng ating bida na hoy, naniniwala ba kayong lahat sa inyong master? Na napatingin ang mga ito sa ating bida na may pagtataka. Na sinabi ni Xuan Nu at ni San Wukong na siyempre naman master. Tumugon din sa kanya si Qin Guang na naniniwala rin ako. Itinuro niya ang portal mula sa kahoy na trangkahan habang sinasabi na magaling. Napakagaling. Ngayon, isang napakalaking oportunidad ang nasa harapan nyo. Nagulat ang mga ito sa kanilang napakinggan habang sinasabi pa ng ating bida sa kanila na sa loob, may iba't ibang uri ng makapangyarihang Demon King na maaari ninyong hamunin at talunin. Dagdag pa ng ating bida sa kanila na bukod pa rito, sa loob, magkakaroon kayo ng walang limitasyong stamina at kakayahang mabuhay muli ng paulit-ulit. Sa madaling salita, ang mga labanang buhay o kamatayan na hinahangad ng mga mandirigma sa buong buhay nila ay magiging karaniwan lang doon. Gulat na reaksyon ng tatlo nang marinig nila ito na sina San Wukong, Qin Guang at Xuan Nu na napasabi ang mga ito na walang limitasyong muling pagkabuhay. Ang pinakamalalakas na Demon King. Sinabi pa ng ating bida sa kanila na kung papasok kayo o hindi, nakadepende na yan sa sarili ninyong tapang at pagpapasya. Sinabi ni San Wukong na makikita sa muka niya ang saya na pabor sa matatapang ang kapalaran. Walang kinatatakutan ang unggoy. Na sinabi rin ng masaya ni Xuan Nu na dahil pinili kong maging disipulo mo, buong tiwala akong sumusunod sa iyo, guro. Papasok ako. Na sinabi rin sa kanya ni Qin Guang na bilang isang makapangyarihang nilalang na tulad mo. Wala kang dahilan para saktan kami sa ganitong paraan. Papasok din ako. Na napangiti ang ating bida sa kanilang naging mga tugon. At pagkatapos isang seryosong tingin ang makikita sa kanyang mga mata habang sinasabi niya na mabuti. Ngayon, hayaan niyong makita ko kung hanggang saan magtatapos ang inyong mga kakayahan. Paglabas niyo roon, aabangan ko ang magiging kakalabasan nito. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na nakangising na patikom ng kamao na ito ay isang karanasang magbabago sa inyo. Dagdag pa niya habang isinuntok ang kamao sa palad ng mga disipulo niya na tanggapin niyo ang mapagpalang salita ng inyong master. At pagkatapos naglakad na ang mga ito papalapit sa portal. At ang unang pumasok ay si Xuan Nu, pangalawa ay si Qin Guang, at ang panghuli ay si San Wukong. Nakangiti ang ating bida na sinabi niya na paglabas nila, gaano kaya kalakas na sila. Sabik na talaga akong makita. Naglakad na siya papalayo na sinabi pa niya na good luck sa inyo. Nakasalalay sa inyo ang kapalaran ng mundong ito. Kailangan ko na ring magmadali at tumungo para tapusin ang aking misyon. Nitong mga huli, mas lalo akong nakakaramdam ng matinding motibasyon. At lumipat ang eksena sa mortal na lungsod ng Tai. At sa looban ng Lord's Manor. Ang mga ito ay nakaluhod sa sahig na nagpapatira pa. Umiiyak ang babaeng ito na sinasabi na Panginoon, kailangang ipagtanggol niyo ako. Dagdag pa niya na hindi lang sa pilitang kinuha ng halimaw na ito ang aking katawan.
kundi inagaw rin niya ang kaisa-isang lupang iniwan sa akin ng aking ama. Sinigaw pa ng lalaking may nunal sa pisngi na Panginoon, huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Sinisiraan niya lang ako. Iniwan niya ako bilang ganti. Dagdag pa nito na peking dokumento ng lupa yan. Panginoon, pakiusap, huwag kayong magpalinlang. Na sinabi naman ng babae habang nagpapatira pa na ang lupang iyon ay ibinenta sa akin ng kanyang ama bago siya pumanaw. Nasa akin ang titulo. Nakangiti ang batang si Nesha na sinabi na mahirap ang sitwasyon na ito. Dagdag pa niya sa kanila na iba-iba ang sinasabi ng lahat, sino ba talaga ang dapat kong pakinggan sa huli? Na sinabi naman ng lalaking may nunal sa pisngi na Panginoon, bawat salitang binigkas ko ay katotohanan. Kung nagsisinungaling ako, naway kulog at kidlat ang siyang sumalubong sa akin. Sinabi naman sa kanya ng babae na ang sinasabi ko ay totoo, Panginoon. Nakangisi ang batang si Nesha sa kanila habang napaliit ng mata na nakatingin sa mga ito, na sinabi niya na ganito na lang. Kayong dalawa ang mag-alay ng pera, at kung sino ang mas malaki ang ibibigay, siya ang huhusgahan kung nagsasabi ng totoo. Ayos ba yon? Na nagulat naman ang babae na makikita ang mga pawis sa muka na napasabi na ha. Natumugon ang batang si Nesha na bakit ha? Bingi ka ba? Bilis at mag-alok na kayo. Sinabi sa kanya ng babae na nagamit ko na ang lahat ng natitirang pera ko pambayad ng buwis. Sobrang taas na ng buwis ngayon, maswerte na nga kung di kami magutom. Wala na talagang natitirang pera. Nagalit ang lalaking alalay ng batang si Nesha na nagpalabas ng enerhiya na sinigaw nito na ikaw ba'y naninisi sa mahal na Panginoon? Ang kapal ng mukha mo. Na napasabi ang babae sa kanya na hindi po, hindi po. Kahit 10 ulit pang lakas ng loob ang meron ako, hinding-hindi ko pa rin magagawa. Napasabi naman sa kanyang alagad ang batang si Nesha na upang maging isang mabuting Panginoon, pakiusap huwag ka sanang maging masyadong mahigpit sa aking mga nasasakupan. Na sinabi nito sa kanya na patawad po, Panginoon. Nakangising napapikit ito na itinaas ang isang daliri sinabi niya na dahil wala ka namang pera, hayaan mong magbigay ako ng isa pang mungkahi maging kerida ko sa loob ng 1 buwan at papanigan kita sa kasong ito, ayos ba yon? Nang marinig ng babae ito nagulat na namumula ang muka niya na hindi makapaniwala. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata. Ika-35 kabanata. Sa pagpapatuloy. Pinagpapawisan ang babae na may magulong mga mata at pinagpapawisang sinabi na ito ay. Nabigla namang napahagulgol ng tawa ang batang si Nesha habang sinasabi na sa tingin mo ba talaga ako, ang dakilang Panginoon, ay magkakainteres sa isang babaeng taga-baryo na katulad mo. Pinapatawa mo ako. Nahihiyang napatingin naman ang babae sa gilid na namumula ang muka. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang lalaking ito na nag-aapoy ang mga mata na nakangising sinabi habang nakahawak sa kanyang bewang na isang araw, ang pangalan ko ay yayanig sa buong mundo, tandaan mo yan. Hintayin mo lang at makikita mo. Ngunit ang mga tao sa paligid ay hindi siya pinapansin. Sinabi naman ng isang ito sa kanya na pakiusap, tama na. Nakakahiya na talaga. Itinuro ang kanyang sarili na sinabi pa nito na anong nakakahiya doon. Kung takot ka ngang sabihin ang mga pangarap mo, paano mo pa yon maaabot? Simula ngayon, araw-araw ko itong isisigaw sa tindahan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang diretsahan. Yan ang paraan ko. Andito pala ang ating bida na kumakain na tumingin dito na sinabi niya na pasensya na sa pag-istorbo sa'yo. Napatingin naman ito sa kanya. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na habang papunta ako rito, may nadaanan akong sekta ng mga tagapagsanay sa labas ng syudad. Bakit hindi ka nalang sumali doon? Mukhang mas may silbi pa yon kaysa sa lagi mong pagsigaw dito. Napasalubong ng kilay ang bata sa kanyang tumingin. Lumapit ito sa kanya at sinabi na ang bisita rito ay mukhang hindi pamilyar. Hindi ka ba taga rito? Habang umiti ang ating bida inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan na nakakrus sinabi niya na ako'y isang nagdaraang manlalakbay lang. Napasigaw sa kanya ito na sinabi na kung hindi mo alam ang sitwasyon, huwag kang basta-bastang magbigay ng payo sa iba. Ang dali para sa iyo magsalita kahit hindi mo nararanasan ang sakit. Ikaw, isang palaboy na salat sa lahat, ay hindi makakaunawa. Kung gaano kahirap ang landas ng paglinang. Dagdag pa nito na napapalo ng malakas sa lamesa na pati isang karaniwang panlabas na disipulo ay malinaw na nagsasabing 300 taels ang halaga.
Ang bahay panuluyang iniwan sa akin ng ama ko ay nagkakahalaga lang ng daang tiles. Na napasabi naman ng ating bida na pero iyon ay na hindi na niya ito na ituloy ng mabilis na sinigaw na naman sa kanya ng bata na wala akong pakialam. Sa tingin mo ba hindi ako namamuhay ng walang gastos? Kapag sumali ako sa isang sekta, gusto mo ba mamumuhay ako na parang pulubi? Dagdag pa niya habang nangangalit ang mga ngipin na bukod pa roon, kahit pa may sapat akong pera, kung wala akong koneksyon. Walang pinag-ugatang pangalan, at walang gabay mula sa iba, imposibleng umangat ako sa loob ng sekta. Nakakabwisit ang mga sekta ng kultibasyon. Siguradong kasing itim lang ng bulok na lungsod na to. Pero kahit ano paman, hahanap ako ng paraan para maging mas malakas balang araw. Aabot ako sa rurok ng mundo ng kultibasyon. At pagkatapos napaliit ng mata ang ating bida na nakatingin sa kanya. Napasalubong ito ng kilay nang makita niya ang ating bida. At naiinis na sinigaw pa nito sa ating bida na si Hauxian na nagtatalsikan ang laway na ano yang itsura ng mukha mo. Minamaliit mo ba ako? Hindi ka ba naniniwalang kaya kong maging isang taong mahalaga? Hinawakan sa damit ang ating bida na nag-aapoy na sinigawan si Hauxian na lintik ka. Sino ka ba? Isang palaboy lang para maliitin ako. May halaga ka ba talaga? Tumawang nahihiya ang ating bida na sinabi niya na hoy, wala naman akong sinabi. Masyado ka namang balat sibuyas, di ba? Nasinigaw pa nito sa kanya na tumigil ka na sa mga kalokohan mo, kitang-kita na sa mukha mo ang totoo. At tumingin sa gilid habang sinisigaw niya sa isang tao na sige na, turuan mo siya ng leksyon, malaking tao. Tumugon ito sa kanya na parang hindi ito ang nararapat. Na muli na namang sumigaw ng pagalit na tumigil ka na sa dakdak at bugbugin mo na lang yan kung kailangan. Ako na ang mananagot. Lumapit ito sa ating bida habang pinapaputok ang daliri sa kamao, sinasabing sige, malas mo na lang na na-offend mo ang batang Panginoon. Na nakasimangot namang napatingin ang ating bida sa kanya. Biglang isang malakas na enerhiya ang sumira sa pintuan na pumasok sa na ikinagulat ng malaking lalaki. Tumatawa ang mukang tulisang ito na may peklat sa muka. Sinabi pa nito na makikita ang kasamahan niyang dalawa sa likod na sa totoo lang, mukhang 2 buwan nang hindi nababayaran ang protection fee nyo, di ba? Namutla ang malaking lalaki na pinagpapawisan. Sinabi pa sa kanya ng tulisang lalaki na ano yan. Balak niyong tumanggi at harapin kami. Mga kapatid. Nakangising hindi maintindihan ang muka nito na napasabi na naku po. Hindi ba ito ang elder brother ng Second Dragon Gang? Dagdag pa nito na pinagdaong palad ang kamay na hindi naman sa ayaw naming magbayad, alam mo yan. Masyado lang talaga mataas ang buwis ng hinayupak na Panginoon. Babayaran namin ng buo sa susunod na buwan, pangako. Natumingin sa kanya ito ng matalim. At pagkatapos ay inamba nito ang kanyang kamao sa bata habang sinasabi na hoy, ang gusto kong iparating na nagulat ang batang nang susuntukin siya nito. Na malakas na tumama sa muka nito ang suntok ng tulisan sa kanya na halos lumabas ang mata nito. Na ito ay malakas na napatilapon sa sahig na napaungol ng sakit. Napasigaw ang malaking lalaki na natatakot na sinabi niyang nanginginig ang boses na itigil mo na yan. Nakatingin ito ng masama na sinabi niya na namatay na ba lahat ng pamilya mo? Ang kapal ng mukha mong bata ka para magsalita sa akin ng ganyan. Habang nakadapa sa sahig sumigaw ito na bakit ang yabang mo? Kung hindi lang dahil sa grupo mo, wala kang laban. Pero hintayin mong maging immortal ako. Ipagapang ko kayo sa lupa habang hinahanap ang mga ngipin nyo. Inangat siya nito habang sinasabi sa kanya na hinaharap. Baka hindi ka na nga umabot pa roon. Dagdag pa niya na kapatid, ipapadala ka na namin ngayon sa hari ng impyerno. Biglang lumabas naman ang system na sinabi sa kanya na beep. Natukoy ang natatanging kakayahan sa pulang buhok na bata. Ang pagpapalakas ng kanyang potensyal ay magbibigay ng karagdagang gantimpala. Nakatingin ang ating bida sa system na napasabi siya na haano. Special talent. Dagdag pang ating bida na nakatingala na pati isang mortal kaya palang makakuha ng interes ng sistema. At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata.